Praise the Lord, praise the Lord. Good morning ninyo tanan mga igsoon diha ako sa Ginoo. Mga ladies, salamat kaayo sa inyong padayon nga pagtan-aw o pag-apil ni ining atong Bible study. I think this is our second Bible study. Sa una natong leksyon, naghisgot kita nga ang Dios nahigugma kanato og andunay maayong plano alang sa atong mga kinabuhi. Nakita naton o na discuss nato nga dili di ay kita aksidente sa kalibutan. Giplanuhan gid kay kita nga daan even before ingon pa sa akong kan before I form you in the womb. So na before pa di ay kita giporma sa tiyan sa atong mga ginikanan na anay plano nga daan ang Ginoo alang sa matag usa kanato. Dayon sa video ni Sister Glover, naghisgot po siya usa ka bag-ong sinugdanan diha kay Kristo. Iyang gipaambit nga sama sa gibuhat sa Dios sa Genesis 1:1. In the beginning God created the heaven and earth, and then sama sa sinugdanan adunay kangit-ngit sa kalibutan. Ang Dios nagdala og kahayag pinaagi lamang sa pulong sa Ginoo when He said, "Let there be light." Then there was light. Og sa atong kaugalingong kinabuhi mga igsoon, daghan usab kanato ang ingon ana nung una kitang gipakataw, kitang tanan di ay dili daghan, kitang tanan nung una kitang gipakataw. Ingon sa Biblia na sa Psalms, ako lang verse sa taas mga igsoon nga gipakataw kita nga makasasala ang og ngano mao na siya atong studyhan pod og mga problema apan bukod bisan pa ni ana mga igsoon na ay maayong balita. Ang balita mao ni nga ang Dios gikan gayud sa sinugdanan naa siya'y plano nga tagaan taniyag new beginning, tagaan taniyag kaluwasan. Siguro mangutana ang daghan kaninyo mga igsoon na kung gigugma ko sa Ginoo, sa Dios, ug aduna siya'y plano sa akong kinabuhi, nganong kinahanglan pa man nako og manluluwas? Iya naman ko gigugma. Mao nang question na atong mga tubagon karon mga igsoon. Og siguro naapoy mangutana nga ngano man nga adunay sala sa kalibutan, mao pud na atong tubagon karon. Og siguro naapoy mangutana og unsaon man ako pagdawat sa bag-ong kinabuhi nga giandam sa Dios. Para masabtan nato kini mga igsoon, kinahanglan naton balikan ang sinugdanan, ang istorya. Sa Genesis 1:1, gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Ang tanan nga iyang gibuhat maayo og perfect, nindot gid kayo. Gibuhat niya si Adan og si Eva aron makipagnaay relasyon sa Dios og magkinabuhi uban sa iyang pag-atiman og panalangin, uban sa panalangin sa Dios. Wala gyud to sila'y problema sa sinugdanan mga igsoon. Apan si Adan og si Eva nakasala, pinaagi sa ilang pagsupak sa gisugo sa Dios. Og tungod ni ana ang sala misulod sa kalibutan. That's the beginning nga misyud ang sala. Ang sala nagdala og pagkabulag sa tao gikan sa Dios. So sa sinugdanan, close relationship ang tao ug ang Dios. Apan tungod sa sala nabuwag. So the reason is sin. Mao nga sukad ni adto ang tanang tao nanginahanglan na og manluluwas. Unsaon bagay nga mabalik sila ang tao ug ang Dios.
Mao na atong tun-an. Ingon pa sa Romans 5:12 mga igsoon. English man ni ako Sige lang, ako lang ibutang ang Bisaya or Cebuano diri sa atong screen. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, and for that all have sinned. So busa mga igsoon, bisan pa man nga ang Dios na ay maayong plano alang kanato, apan na ay problema nga kinahanglan gayud masulbad. Kinahanglan gyud ni siya masulbad kay nahiwalay naman ang tao sa Dios. Saon naman lang tong plano sa Dios nga maayo. Naa siya plano sa atoa nga luwason kita niya. Pero unsaon naman lang ni nga tungod sa sala nahimulag man ta. So mauna ang problema tungod sa sala. Ang makapahingahalang mga igsoon nga ang napakanindot kay wa kita pasagdi sa Dios. Kaysa wala pa gani kita niya, wala pa gani kita mataw, aduna na siya plano. Kay bawo na siya sa iyang buhaton aron maluwas kita. Ang plano sa Dios dili lamang aron hatagan kita niya og mas maayo nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili lang kay tagaan kaniyag nindot nga balay, nindot nga mga butang. Pero ang pinakadako gid nga plano sa Dios mao ang pagluwas kanato gikan sa sala. Og pagdala kanato ngadto sa walay katapusang kinabuhi kauban siya nga may balik na taniya. Okay, nindot kay mga igsoon. I'm excited. Mao kana ang hinungdan nganong mianhi si Jesus. Siya Dios, mag-discuss pud ta ani mga igsoon sa sunod. Siya Dios, nagpakatao siya, kay espiritu man siya, nagpakatao siya para kita luwason. Giunsa man kita niya pagluwas mga igsoon. Mao kana ang hinungdan nga siya miari diri kay para luwason kita niya sa katong hinungdan nganong nahimulag kita sa Dios kaniya. Mao kana ang hinungdan nganong siya namatay sa cross tungod sa atong sala. Mao kana ang hinungdan nganong nabanhaw siya sa ikatulong adlaw tungod kay naatay paglaom. Og karon atong tun-an unsaon naton pagdawat ang kaluwasan nga giandam sa Dios. Human kita kay balo nga siya na nagpakataw, namatay, gilubong, og sa ikatulong nga adlaw na banhaw, unsa man ang atong buhaton. So tingali adunay mangutanan ninyo, kung gigugma man di ko sa Dios, sister, unsaon man ako pagdawat ang iyang kaluwasan? Unsaon man ako gibuhat na sa Dios ang iyang gibuhat kanato? Unsaon man ako? Unsay kinahanglan nato buhaton or nako buhaton aron mapasaylo ang akong mga sala? Unsay giingon ni Jesus og sa mga apostoles, mga igsoon, mao na atong tun-an. Maayo nga dili lang kita magsalig sa opinion sa tao o sa mga tradisyon. Kay ang tradisyon, moingon lang siguro ang tradisyon nga kuan ka lang, magkinabuhi ka lag matarong, okay na. Basta wala lang kay kuan ng mga tao, gitapakan ng mga tao, luwas na ka. So mao na siya, nindot na siya paminahon, pero kinahanglan kung unsa to sa Biblia mga igsoon, mao gid to atong kuanon kay ang Biblia, di ba, ang pulong sa Ginoo mao na lamparahan nato. So di kita mosalig lang sa opinion sa tao na atong tan-awon kung unsa gay giingon mismo sa Biblia. Okay, ato ta sunod. Unsa maning salvation or kaluwasan? Nagpasabot kana nga giluwas kita sa Dios
gikan sa sala o sa silot. Silot man ni sa ato ang mga igsoon tungod sa pagsupak ni Adan og ni Eva. Maunang kitang tanan mga katawhan nakasala, kita tanan naangin. Ang maayong balita mauni mga igsoon na ang Dios wala lang siya nagsulti nga I love you, wala lang, dili lang kay sa words nga I love you. Gihatagan usab niya kita og klaro nga paagi aron kita maluwas. Okay, giunsa man paghatag sa Dios ang kaluwasan, ato na to nahisgutan ganiya, pero ato pagigtun-an. Aron maluwas kita, mao kini ang gibuhat siya Dios nga espiritu nagpakataw. Wala siya miani aron mahimo usa lang ka maayo nga magtutudlo. Wala siya miari aron maghatag lang og mga maayong na mga leksyon. Wala siya miani aron lang pag-ayos sa mga sakit. Although mauna ang iyang mga gipangbuhat mga igsoon. Si Jesus miari aron mahimong atong Savior, atong manluluwas. Siya namatay alang sa atong mga sala. Siya gilubong, namatay, gilubong, ug nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Kini mao ang gitawag sa Biblia mga igsoon na ebanghelyo or good news. Atong basahon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 4. English pud ni, pero ako lang ibutang diri ang Cebuano. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Mao kini ang sentro sa Kristiyanong pagtuo. Siya namatay, siya gilubong, o nabanhaw. Apan adunay importante nga pangutana. Kiunsa nato pag apply sa atong kaugalingon nga kinabuhi ang kamatayon, ang paglubong o pagbanhaw ni Jesus? Nganong gitawag man ni siya nga dapat natong sundon? Unsaon man, kinahanglan pud ba kong mamatay? Kinahanglan ba kong ilubong? Or kinahanglan pud kong mabanhaw? Yes, kinahanglan kitang mamatay, but not physically nga. Kinahanglan nga, patya ko, ana, kay gusto na akong tumano ng ebanghelyo. No, dili na, buot pasabot. Ang buot pasabot kini na atong tunaan kanon. Unsaon man kaning pagtuman nato sa ebanghelyo. Gihatag ni Jesus ang tubag. Sa wala pa siya mibalik sa langit, naghatag siya og katapusang mga sugo sa mga disciples. Sa Lucas chapter 24 verse 46 to 49, nag-ingon, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance, remember, repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And behold, I send the promise of my Father upon you. So atong bantayan ana nga bersikulo ang tulo ka butang nga gihisgutan ni Ginoong Hesukristo. Kinahanglan kuno nga iwali ang para sa kapasayloan sa atong mga remission of sins, para sa kapasayloan sa atong mga sala in his name, sa iyang pangalan. And then the third one is the third one is the promise of the Father. Unsa man ang promise sa Ginoo, sa Father. Si Jesus, wala lang siya naghisgot ni ini. Wala, he didn't just mention it. Iya gayud ning sugo nga kinahanglan tumanon naton para kita maluwas. Gisugo niya ang mga apostoles nga iwali kini sa tibuok kalibutan, way pili. Tibuok kalibutan. Apan unsaon man kini pagwali mga igsoon, asa man magsugod. So,
sa paglabay sa pilaw sa Pentecostes may igsoon unsa ni siya, mao ang ika 50 days kaadlaw human sa Pasko sa pagkabanhaw ni Hesus. Kini nga adlaw gisaad kini sa Dios sa mga Hudyo bilang pag-ani sa ulahing mga bunga. Nagsulti sila lain-laing pinulungan ug abi sa mga tawo nga nahubog sila. So nangutana ang mga tao unsa man ni sila mga hubog. Miana si Pedro no, wala ni sila nahubog mao ni ana. Ako lang ibutang dire mga igsoon ang bersikulo. So gihisgutan ni Pedro ang mga tao, gipasabot ni Pedro mao ni siya ang gipromise sa Ginoo. O nya gisulti sa ilaha nga ang ilang gipako sa krus mao to ang ilang manluluwas. Og na-guilty ang mga tao mga igsoon. Nangutana sila sa Acts chapter 2 verse 37. Nangutana sila, "Men and brethren, what shall we do? Unsa man ang among buhaton para kami maluwas?" Og dinhi nato makita ang unang mensahe nga giwali sa New Testament church. Ang tubag ni Pedro mga igsoon mao ni sa Acts sa buhat kapitulo 2:38 basahon ni diri mao ni atoy buhaton para kita ray maluwas mga igsoon para matuman nato ang ebanghelyo. Then Peter said unto them, "Repent and be baptized every one of you." Mao din ni atong buhaton para kita maluwas. Kinahanglan maghinulsol og magpabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. For what? For the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Dini nato makita mga igsoon na ganiha atong ipangutana unsaon man nato para masunod. Kinahanglan ba nato mamatay? Yes, mamatay kita pinaagi sa atong paghinulsol. That means ato ning studyhan unsa ning paghinulsol sa sunod nato nga lesson, pero I will give you an idea. Paghinulsol means muhunong na kita sa unsay nibaw-an nato ng mga sala mga igsoon. Biyaan na nato mga igsoon. And we face now what's the new life nga gihatag sa Ginoo sa atoa. It's like turning around from sins. Okay? And then mao na siya nga gi-stop na nato, kinahanglan mahinulsulan na nato mga igsoon. Repent. And the next, baptism in the name of Jesus Christ. Diba? Namatay, gilubong. So, now, unsaon man nato paglubong? Ilubong nato ang atong mga sala. Pinaagi sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo sa kapasayloan sa atong mga sala. Then, studihan po nato nganong gitawag maning baptism nga gilubong. Nganong importante di ay ni ang baptism. Okay? And then, saon nato, di ba, sa Ginoong Hesukristo namatay. Kita ang atong buhaton para mamatay kita sa atong karaang pagkatao. Diyaan nato ang atong mga daotang mga kinaiya, kinabuhi. Dili ni nato mabuhat mga igsoon but in our own, but we have to decide. We have to decide to stop and turn around. That's repentance. But you can't do that by your own. And then after that mga igsoon is kinahanglan na mapasaylo ang imong mga sala. Okay, nag-alarm na ang akong alarm clock na stop na daw ko. Sorry for the interruption mga igsoon. Nagpa-alarm kog 20 minutes. Nag-alarm na. Okay. Mao na siya mga igsoon na biyaan na nato. Kinahanglan matuman nato nga nagbuhat ang Ginoong namatay siya. Kita usab kinahanglan mamatay kita sa atong karaang pagkatao. Biyaan na nato ang atong mga naandan nga mga dili maayo o muatubang kita na sa bag-o nato nga kinabuhi. Ikahuman ana kinahanglan nga malimpyuhan ang atong mga sala. Kinahanglan mahugasan ang atong mga sala. Ato pud nang studyhan
pinaagi sa bautismo. Kung magbasa kag Biblia mga igsoon sa Book of Acts, tanan nga mga midawat sa Ginoo nakaibalo sa ebanghelyo, sila tanan nagpabautismo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Dili ni siya para ma-include ka sa reliyon, kung dili para ni siya mahugasan ng imong mga sala. Human ka nga nag-decide nga maghinulsol, na magbago. Ikatulo, kung mabautismuhan ka mga igsoon, bautismuhan pud ka sa Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa iyang balaang Espiritu Santo. Siya ang magbautismo nimo sa balaang Espiritu Santo. O kana ang timailhan ana is ma-feel nimo nga gaan kayo ang imong kinabuhi sa imong pag-ampo, pagpangamuyo sa Dios. Gaan kayo nga daw may nangatangtang na mga kuan. Unya magsulti kag lain-laing pinulungan nga walay nasayod unsay kahulugan, because that's the initial evidence that you received the Holy Ghost. Anong mga igsoon, dili pa ni kayo klaro, pero we will study this one by one. So, kining tulo nga akong gihisgutan sa inyo, dili ni siya imbento sa tao mga igsoon na qualification to be in a religion. No, this is the gospel. This is how we obey the gospel. Dili kini tradisyon sa simbahan. Kini mao ang tubag nga gihatag ni Apostol Pedro pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Igsoon. Og next time mga igsoon, kay time na atong tun-an ang mataglakang repentance, baptism, and receiving the Holy Ghost and living a holy, continuing pagpadayon sa kinabuhi diha sa pagkabalaan. Atong ipasabot kini nganong importante kini sa atong kaluwasan. Salamat kayo mga igsoon. Pasensya na nga nalangay o pasensya sa akong voice nga medyo gi-emphasize gid nako. I love you all. I'm not mad. I'm not kayo sayang akong tingog kanang I try my best to be calm, but because I want to emphasize that this is very important, so that's why. So I love you all. I'm thankful that God gave me an opportunity to do this. Ang akong gihatag ang himaya ug dungog sa Dios, because without the guidance of the Lord, I will not be here. Salamat. Living for God is a good life. God is so faithful. He will not leave you nor forsake you, and He will bless you. Just continue moving forward mga igsoon. It's not hard. It's not easy, but it's not hard. Why? Because Jesus will be our helper, our comforter. He is our sheep. Siya ang atong pastor na faithful. He is perfect, and His ways is the best ways. I love you all. God bless.